Ang magkakapatid na sina Tristan, Rain, at Daisuke, ang madilim na labanan laban sa kababalaghan ng aswang. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, nakatira ang magkakapatid na sina Tristan, Rain, at Daisuke. Lumaki silang palaging magkasama, mahigpit ang kanilang samahan, at kilala sa buong baryo bilang matatapang at mababait na tao. Ang kanilang mga magulang ay namatay sa isang trahedya noong sila'y bata pa, kaya't sila na lamang ang nag-aaruga sa isa't isa. Isang araw, kumalat ang balita sa kanilang baryo tungkol sa misteryosong pagkawala ng ilang mga bata. Walang makapagsabi kung sino o ano ang may kagagawa nito, ngunit may mga usap-usapan na may halimaw o aswang na naghahasik ng lagim sa gabi. Ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang ng dilim ay muling nabuhay, at takot ang bumalot sa puso ng mga tao. Ang unang bangis. Isang gabing madilim ang kalangitan at halos walang buwan, nagpasya ang magkakapatid na bantayan ang kanilang baryo. Hindi sila naniniwala agad sa mga alamat, ngunit hindi rin nila kayang balewalain ang pagkawala ng mga bata. Bitbit ang mga gulo, pana, at mga pamatay sa aswang na itinuro ng kanilang yumaong lolo, asin, bawang, at langis na nilagyan ng dasal, sinimulan nilang maglibot sa kagubatan na malapit sa kanilang bahay. Habang nasa gitna sila ng kagubatan, bigla nilang narinig ang iyak ng isang bata. Mabilis nilang sinundan ang tunog. Sa kanilang paglalakad, tila lumalayo ang iyak sa bawat hakbang nila. Napansin ni Tristan ang mga kakaibang marka sa lupa, tila mga bakas ng paa ngunit masyadong malalaki para sa tao. Mag-ingat tayo, bulong ni Rain. May hindi tama rito. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap, biglang sumulpot sa kanilang harapan ng isang nilalang na hindi maipaliwanag. Matangkad ito, may pulang mga mata, at matatalas na ngipin na animoy kayang tumagos sa buto. Isa itong aswang. Agad nitong inatake ang magkakapatid. Ang madugong laban. Sumugod si Daisuke gamit ang kanyang gulok, ngunit mabilis na naiwasan ng aswang ang kanyang galaw. Tumulong si Tristan gamit ang kanyang pana, ngunit parang hindi tinatablan ng mga armas ang halimaw. Si Rain naman ay nagdadasal habang hawak ang bote ng langis at bawang. Biglang lumipad ang aswang at mabilis na pasugod kay Daisuke. Subalit bago pa man ito makalapit, itinapon ni Rain ang langis sa hangin na tumama sa mukha ng halimaw. Nagsisigaw ito sa sakit at napatras. Katapusan mo na, sigaw ni Tristan. Agad niyang itinakda ang pana sa dibdib ng halimaw at pinaputok ito. Ang palaso, na binalutan ng asin, ay tumama sa puso nito. Naghiyaw ang aswang ng napakalakas, ang kanyang katawan ay unti-unting nasunog at naglaho. Ang tunay na kasamaan. Matapos talunin ng halimaw, napansin ng magkakapatid ang isang kuweba na tila nagmumula ang lahat ng ingay. Hindi ito ordinaryong kuweba, sa loob ay may mga kakaibang simbolo at mga nakasabit na buto ng tao at hayop. Sa gitna ng kuweba, naroon ang isang altar kung saan nakahiga ang isang bata. Dito dinadala ang mga nawawalang bata, bulong ni Rain habang dahan-daang lumalapit. Ngunit bago pa man nila mailigtas ang bata, biglang lumitaw ang mas malaking halimaw, ang lider ng mga aswang. Mas malaki ito, mas mabilis, at mas malakas. Alam nilang ito na ang pinakamalaking laban ng kanilang buhay. Ang sakripisyo. Sa labanang iyon, ginamit ng magkakapatid ang lahat ng kanilang natutunan. Si Rain ang nagbigay ng utos. Si Daisuke ang sumugod gamit ang lakas at si Tristan ang tumapos gamit ang kanyang kakaibang galing sa pana. Subalit ang laban ay hindi natapos ng walang kapalit. Si Daisuke, ang pinakamatapang sa kanila, ang nagsakripisyo ng kanyang buhay upang mabigyan ng pagkakataon sina Rain at Tristan na tapusin ang halimaw. Sa kanyang huling sigaw, ibinaon niya ang kanyang gulok sa leeg ng lider ng aswang bago tuluyang nasugatan ng malubha. Ang katahimikan ng baryo. Matapos ang madugong labanan, bumalik sina Tristan at Rain sa baryo dala ang mabigat na balita. Ang mga nawawalang bata ay nailigtas, ngunit kapalit nito ang buhay ng kanilang kapatid. Ang baryo ay nagdiwang ng kaligtasan ngunit nagnuksa rin sa pagkawala ni Daisuke.
Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag ang magkapatid. Alam nilang sa bawat dilim ng gabi, may liwanag na darating. At kung muling dumating ang mga halimaw, sila ang unang tatayo upang ipagtanggol ang kanilang tahanan.